tuturuan ko kayo ng iba pang mga importante or concoctions or yung combination of mga bagay-bagay na pwede mong inumin na makakatulong na makatreat ng colds and flu. Okay. So another tip yung pwede kang mag-shower ng yung maligamgam na shower para ma-relax ka at makatulong ito na magpa-relax sa iyong katawan, makatulog ka ng mabuti. Isa pa ito ginagamit yung tinatawag na salve or mentholated salve na nilalagay sa ilalim ng ilong. Yung mga mentholated salve, yan ba yung mga pwedeng ointment, pwedeng yung mga vaporubs, yung mga mentholated na mga commercially available. Baka bawal mag-mention ng name dito, pero anything that could yung pwede mong langhapin na makaka-relax or even to give way sa air passageway mo na makaginhawa sa iyong dibdib sa paghinga. Ang isa pa, of course, yung pag-apply ng mainit or malamig sa mga affected areas, lalo sa mga sinuses, sa may mga kilay na part or sa nose bridge, sa may ilong. Yung paglalagay ng mga hot or cold na packs dito ay makakatulong i-decongest or mabawasan ng pagbabara ng iyong paghinga. Of course, isa pa ay yung pag matulog ka, maglagay ka ng extra pillow sa iyong uluhan. Okay? Makakatulong ito. At ang isang tip para sa mga travelers, iwasang magbiyahe, lalo na if you need to take the plane. Iwasan ang pagbabiyahe kung meron kang colds and flu. Bukod sa nakakahawa ito or pwedeng pigilan ka sa airport, yung pressure, yung altitude, yung pressure ng altitude ay makaka-aggravate sa nararamdaman mo, lalo na sa pagbabara ng iyong ilong at saka sa pagsakit ng iyong ulo. Kung tinatanong mo naman ako dun sa home remedies for cough, ang sigurong unang ibibigay ko sa inyo, since isa akong nutritionist dietitian, ay kung ano yung tinatawag na cough diet. Okay. So, madali lang itong gawin. Kumuha kayo ng isang medium size na sibuyas. Okay? Pagkatapos ay i-crush or tadtarin ng pinong-pino. Okay? Pag after mo tinadta ng pinong-pino ay lagyan mo ito ng isang katamtamang laki ng lemon. Pigain yung lemon juice. Or calamansi? Pwedeng calamansi, pwedeng lemon, pwedeng calamansi. At i-squish, ilagay mo, pigain mo yung juice lang. Ilagay mo sa isang cup ng mainit na tubig. Okay? Tapos ay lagyan mo ng konting honey. Konting honey. Okay, oo. Inumin mo ito ng 2 hanggang 3 beses sa maghapon. Makakatulong ito na gamutin ang iyong ubo at trangkaso ng mas mabilis. Ito ay natural remedy. Natural remedy. So narinig po natin kung paano natin maiiwasan, kung paano ating mga gagawin sa mga natural pamaraan. Hindi kinakailangan pag may nararamdaman kang ubo at trangkaso, hindi naman kinakailangan pumunta ka kaagad sa doktor, lalo na sa mga kababayan natin medyo malayo, medyo kalayuan sa ospital o so ano mga clinic, dapat nalalaman natin yung mga ganitong pamaraan upang sa gayon hindi lang tayo makaiwas sa gastos, makasave pa tayo ng time. So, for the last question po, ma'am, paano po ba natin pangangalagaan, paano natin i-care yung pasyente o yung taong nakararanas ng ubo at trangkaso? Kung tinatanong mo ako as somebody, isang tao na may pasyente, bilang nanay siguro, nanay na rin po, or ate, or kaibigan na meron kasamahan na may ubo at trangkaso, paano kung pangangalagaan? Kanina ay binigyan ko po kayo ng 9 na tips kung paano self-medication to or self-treatment kung meron kang ubo at trangkaso. So, yung tips na yon ay i-apply mo lang. I-apply mo yon sa kahit sinong kasamahan mo na may ubo at trangkaso. Sikapin mo na bigyan ito ng panahon makapagpahinga sa isang komportableng lugar na malayo sa ingay, malayo sa init or sobrang lamig. Yung tamang-tama lang na ma-relax ang katawan. Okay, bigyan ng tamang wastong pagkain.
maraming tubig or juices na iinumin. Okay? At bigyan ng mga kung yung sinasabi kong cold or hot packs, gawin ito. At basically, kung ma-discourage mo siya na lumabas muna, makihalubilo sa ibang tao, para sa ganon, mas mabilis ang kanyang paggaling at maiwasan ding makahawa sa iba. So, yun ang dapat mong gagawin para matulungan mo ang iyong kasamahan sa bahay na mas mabilis gumaling sa kanyang ubo at trangkaso. Okay, so narinig po natin yung perception ng isang nutritionist dietitian. So, ma'am, bago po tayo magtapos, dahil gustuin po muna natin na tumagal pa para pag-usapan at alam natin na yung ating mga tagapakinig ay marami pang katanungan, ngunit kailangan na natin magtapos. So, bibigyan na lang po natin ng konting panahon para makapagbigay kayo ng mensahe upang i-encourage ang ating mga tagapakinig na mas piliin ang natural na pamamaraan ng papagaling sa anumang mga karamdaman instead of na kaysa naman pumunta at bumili sa butika ng gamot. Marami naman tayo mga natural na pamamaraan upang makatipid pa sa gastos. Ma'am, sa inyo po ang huling panawagan. Okay. Madalas po nating naririnig, ako sa aking paglaki, madalas kong marinig yung an ounce of prevention is better than cure. Yung ibig sabihin, mas magandang iwasan mo ang pagkakasakit kesa gamutin. Siyempre, kung nandyan na, wala ka ng choice kundi gamutin. Pero kung wala pa, mas magandang i-prevent mo na hindi ka magkasakit. Yes. I'm saying this kasi sa point of view ng isang nutritionist dietitian, ang amin po kasing approach or ang amin pong adhikain ay tulungan ang bawat isa na magkaroon ng mas malusog na klase ng pamumuhay para na sa ganoon magkaroon ka ng malakas na resistensya laban sa karamdaman. So, ang aking mensahe is for everyone to choose a healthy lifestyle. Ang ibig ko sabihin, bawat isa, mga nanay, mga magulang, mga bata, piliin po ninyong magkaroon ng pamumuhay na malusog, pagkain ng tama, hindi kailangang mamahalin, pero kailangan balanse, kompleto, may pinagkukunan ng enerhiya, galing sa kanin, sa kamote, sa tinapay, may pinagkukunan ng protina, maaring ito ay galing sa isda, sa mga beans, sa mga karne, or sa atin dito sa vegetarian diet ay galing sa gluten, Vegemite, okay? At meron ka ring pinagkakunan ng vitamins and minerals na makukuha mo ito sa mga gulay at prutas. So, kung pananatilihin mong malusog ang iyong pagkain, natutulog ka ng tama sa oras, nakikihalubilo ka sa mga tamang tao, at meron kang tama at malusog na disposition sa buhay, with all this, mapapanatili mong malusog ang iyong katawan at magkakaroon ka ng panlaban sa anumang karamdaman. At kung meron ka namang sakit na, piliin po ang natural na paraan. Basically, kaming mga nutritionist, we will promote a good nutrition, proper exercise, yung tamang inom ng tubig, okay? At pagbibilad sa araw ng tama sa panahon, pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili para hindi kumain ng sobra or magpuyot ng sobra, okay? Paglanghap ng sariwang hangin, yes. Pagpapahinga ng tama, at higit sa lahat, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Talaga naman po. Okay, so ang programa po natin ay kailangan nang magtapos at tayo po pasalamatan natin ulit ang ating panauhin si Ma'am Lily Pedernal, isang nutritionist, dietitian na sinasagawa ang kanyang nagpa-practice na for almost 25 years sa kanyang profession. So ma'am, maraming salamat po ulit. Magandang hapon at sa muli. The Home Remedy, isang programang pangkalusugang tatalakay sa iba't ibang isyong pangkalusugan. The Home Remedy, magbibigay kasagutan sa mga ordinaryong sakit. The Home Remedy, at kung paano ito mabibigyan lunas sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. The Home Remedy.